Hello po sa inyong lahat yan na kung mapapanood nyo po ito, malalaman nyo po kung ano yung itinurong panalangin ng ating Diyos Ama na binigay sa kanyang anak ng Panginoong Yesus nung nandito pa po siya sa lupa, si Lord Jesus, no? Mapapanood din po ninyo na itinuro sa mga tagasunod niya, kasi nagtatanong ang kanyang mga tagasunod kung ano ang kanilang ipapanalangin. Kaya itinuro po ng ating Panginoong Yesus sa mga tagasunod niya kung paano manalangin, no? Kaya ito po, panuhorin po natin para malaman nyo po kung ano ba ang tamang panalangin na nakasulat sa Bible. Hindi po ba? Ito po. By the way po, bayo tayo pisanin albentang, pakiklikiya po yung subscribe button king lalam itang black para po so panyin ka na akong channel, no? Midagdagan na rin ka na akong subscriber hanggang nireslamo pong 1,000 subscriber. Masaya na ako. Yan po, pakiclick yun niya mo po yun niya mo po ka na ako. Nakal pong salamat. Ganito kayo mananalangin. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Naway maghari ka sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakainin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming hayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Kapag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang malungkot na tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos upang malaman ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halin, kapag ikaw ay nag-aayuno, maghilamos ka at magayos ng buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-aayuno. Ang iyong Amang hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na nakakakita ng ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Huwag kayong mag-imbok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang bukbuk at kalawang at may nakakapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-imbok kayo ng kayamanan sa langit. Doon walang naninirang bukbuk at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroroon ang iyong kayamanan, ay naroroon din ang iyong puso. Sumayin niyo ang kapayapaan. Bakit kayo natitigilan? Bakit kayo nag-aalinlangan? Tingnan ninyo ang aking mga kamay at paa. Ako nga ito. Hawakan ninyo ako at aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Dito po may makikita kayong Bible, no? Inano ko lamang po ito, dinownload. Isang application po ito. Pagkatapos, i-click lang natin ito. Tapos hanapin po natin yung Matthew. Ayan po yung Matthew chapter 6 verse mas maganda basahin po yung verse 1 hanggang 15, no? Diyan po makikita ninyo, kagaya nung sa verse 6 sinasabi, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is but when you pray, go into your room, pray to your Matthew chapter 6 verse 6, but when you pray, go into your room, close the door and pray to your Father who is unseen. Then your Father who sees what is done in secret will reward you. Ayun po, no? Pagkatapos po sa verse 9 hanggang 13, eto na po yung sinasabi ng ating Diyos Ama na sinabi sa kanyang anak nung nagtatanong po yung mga tagasunod ng Panginoong Yesus kung ano ang kanilang ipapanalangin. Ito po, chapter 9 hanggang 13. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Ngayon po yung sa chapter 14 and 15, ito po yung sinasabi niya na dapat marunong kang magpatawad sa mga nagkasala sa iyo para ang Diyos Ama ay patatawarin ka. For if you forgive men, chapter 14 po ito hanggang 15 for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men then their sins, your Father will not forgive you your sins. Kaya po dapat marunong tayong magpatawad, no? Ito po, magtatapos po tayo dito mamaya.